Shen Wanning, pag nakuha ang pera ng pamilya Shen, lahat ng panghahamak, ibabalik ko sa kanila. Nandito na, baba na tayo. Senali Lang, Anong hinahanap mo? sige baba na tayo. Ito, Anong nangyayari dito? Baba na kayo. Huwag sabihin nagbago na ang isip mo. Baka naman hinihintay niya ang babaan. Bakit si Wanning hindi pa bumababa? baka naman na-realize na ng anak ko ayaw niya nang magpakasal. Bakibrid lang dito, nasa ang groom. Nga naman, bakit wala ni isa man lang sa pamilya Kiao na pumunta, pasalubungin ang nobya? Bakit asay siya Wanning lang ang ganito? Naizan asay Xiao Qian? Di rin naman masama kung wala siya, para di siya masaktan kung masunog ang damit pangkasal. Ang pamilya Kiao naman, masyado namang di makatao. Mainit na nga, pinaghintay pa si Wanning. Nasaan si Chow Xiaoqian? Kung wala siya sa 20 minuto, ang huwag nang ituloy. Tama na, huwag nan maynes. May nangyari kaya non-tala asay Xiao Qian. Magintay na lang muna tayo. Ang pangit ng pagkakaayos ng pamilya Kiao. Hindi marunong magpahalaga, anak ng pamilya Shen nagpakumbaba pa. Hanggang ngayon, wala pa ring dumating mula sa kanila. 5. Apa. Ako'y Nazuzunog. Wanning. Maligayang bagong kasal. ba't bigla nagkasunog? Mabilis, patayin ang apoy. Xiao Xue. Bilisan mo, patayin ang apoy. Tira. Delikado diyan. Ako na lang, ililigtas ko si Ningning. Ningning, iligtas kita. Wenting! Ba't ibinuhos ang alak sa apoy? Ako! Sunugin mo ba ang anak ko? Nataranta ako. Binuo ang alak na parang tubig ngayon. Ano na? Huwag kang matakot, Ningning. Si Mama ang magliligtas sa'yo. Ningning. Nanay at tatay, Ning. Safe ka ba? Shin Wanning ikaw. Ano ang ginagawa mo dito? Na. Sino siya? kung ganyan ang pagkausisa mo, punta ka na lang at tingnan mo mismo. Tulong, bilisan nyo. Paano si Xiao Qian yon? Dapat magsuot ng wedding dress, Wanning. Ano ba talaga ang ginawa mo? Wenting, anong ibig mong sabihin sa sinabi mo? Ibig mo bang sabihin? Kiao? Hindi. Hindi kayo pa naisip yan. Okay lang naman. Bilis, kumuha ng pamatay sunog. Papunta na ang pamatay sunog. Tingnan nyo, sa kasal ng anak ni MR Shen, nasusunog ang damit ng groom. Ang daming nagbi-video. Hindi pwede sa family Na maging at walang pusong tao. Lahat dyan. Narito na ang pamatay sunog. Bigay mo sa akin. Kailangang iligtas ko ang asawa ko. Asawa, ayos kabiye? Late, masakit ang binti. Mamamatay na ba ako? Asawa, huwag kang mag-alala. Magiging maayos ka. Hahanapin ko ang pinakamahusay na doktor para sa iyo. Bilisan maghanap ng doktor. dali, maghanap ng doktor. Xiao Qian, konting tiis, tinawag. Ambulancia. Hindi talaga makamali ang Shen Group, ang daming tao. Pagkatapos ng araw na ito, magiging nanay na ako ng general manager ng Shen Group. Makikita ko pa palagi si Nian, ang apo kong panganay. Anong nangyayari loob? Nasunog ang damit pangkasal, nasugatan ang ikakasal. Anong sinabi mo? Mukhang yayaman na ang pamilya Chiao Nathan, isa ng manugang, kalahating anak. Ang anak ko na ang tagapagmana ng pamilya Shen.
Bilis, 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 magbigay daan. Hayaan ninyo akong makapasok, magbigay daan. Anak. Anak, bakit ka nagkaganyan? Shen Wanning, bakit mo pinasuot ng wedding dress ang anak ko? Ma, Kasalanan ko dahil gusto ko ng kakaibang kasal. Xiaoqian. Para sa akin niya sinuot ang wedding dress. Ika kasi pa extra ka pa eh. Kaya nagkaganito ang anak ko. Shen Wanning, dapat ikaw ang nasaktan. hindi na ganun, marami nang gumagawa niyan ngayon. Hindi naman pwedeng isisi lahat sa nobya. Yung pagpapalit ng damit ay desisyon ng nobyo at nobya. Walang may gustong mangyari nito. Yung anak ng Shen Group, sobrang mapagpakumbaba na, ano pa ba gusto mo? Gamitin ko isang paa ko para mapanatili ang reputasyon na minamahal. Sirain ang reputasyon kung ganito. Sayang lang ang pagka-injury ko. Ma, voluntaryo ko itong ginawa. Huwag mong sisihin si Wanning. Doktor, nakikiusap ako, iligtas mo ang asawa ko, doktor. Ang kaliwang binti ng pasyente ay malubhang nasugatan. Kailangan agad dalhin sa ospital para magamot. Pareng amoy puting posporo ito. Puting Posporo. Sino ang gustong saktan ang asawa ko? Ang puting posporo nag-aapoy, ilagay sa damit pangkasal, delikado. Ito pa sa angkan ni Shen o sa lalaking ikakasal? Kung malaman nila ako ang naglagay ng puting pospo, tapos na AKO. Ano ang puting posporo? Ang puting posporus ay isang mababang temperatura, mabilis mag-apoy na chemical na pulbos. Sapat na para mag-apoy ito. Sino ang walang awa? Ang gustong pumatay sa anak ko? Kailangan kong hanapin ang taong iyon na gumawa ng krimen. Nanay, huwag po muna kayong mag-alala. Sabi ng doktor ay parang hindi siguradong. Saka, ang tela ng wedding gown na ito ay talagang madali mag-apoy. Baka naman aksidente lang ito. Hindi pwede. Kailangan kong hanapin ang gumawa nito. Kung ako ang nasaktan, ayos lang sana. Pero ang nasaktan nila ay ang mahal ko. Hindi pwedeng magpatawad. Kailangan hanapin ko kung sino ito. Ang tingin ni Shen Wanning. Para kang kakainin. Wanning, Natatakot din ako. maapektuhan ka ng usap-usapan. Walang problema, basta para kay Xiaoqing gagawin kayo Kirano. Tatawag ako ng pulis ngayon. Gagawin ko silang suriin ang mga fingerprint ng lahat na humawak sa wedding gown na ito. Ang puting phosphorus, ikaw ang naglagay. Wanning, huwag mo na itong ipagbigay alam sa pulis. Araw ng kasal natin ngayon. Baka aksident lang ito. Ganyan mo ba gustong ipagtanggol ang kalaguyo mo? Hindi ko hahayaang mangyari iyan. Hindi pwede. Xiaoqian. Hindi pwedeng ganito lang. Kailangan kong hanapin ang taong ito. Wanning, masakit talaga ang binti. Samahan mo ako sa ospital. Wanning, mas mahalaga ang kalusugan ni Xiaoqian. Punta muna tayo sa ospital. Bilis na. Anak. Anak. Gumawa ka ng paraan sa damit pangkasal. Gusto Malamang BA. Ganon ga ba? Itong damit pangkasal dapat si Shen Wanning ang may suot. Paano malalaman na si Xiaoqian ang magsusuot? Sa Tinjin KO, si Shen Wanning ang may pakana nitong lahat. Ginawa mo kalokohan sa wedding dress nang di ko alam. Ano siya makakaalam? Mahilig ba magbasa ng isip? Ikaw. Di pa nailabas tungkol sa general manager. Ako ang nasira. Stefan Pa Keo. Di na nakapag ka, Luigi Pa. Kung di kita pinigilan, matagal ka nang nahuli. Xiaoqian, nagkamali ako. Para sa'yo, sa loob na maraming taon, tinis ko. Dati ang anak, hindi ko kinilala, kaya naman. Para sa malit na bagay, husgahan mo ba ako? Buti na lang akas kumuha na kami ng list. Kaya kahit ano pa ang mangyari sa kasal, hindi na mahalaga. Erong gayon, isa ang sakit ng paa ko. Ang pag-appoint bilang general manager ay mukhang maatraso. Ano? Natanggal ng Shen Company. Ano? Baka akala nila ako'y may kapansanan kaya tinanggal nila ako. paano na si anak ko? Maniwala ka sa akin, may paraan ako, kailangang ang pamilya Shen. Mismo ang mag-imbita sa iyo para sa posisyon ng general manager. Nayontan. Nasaktan ang binti ni Kuya pakiusap. Komportablehin mo si Kuya mamaya. Wanning, bakit mo dinala si Nian Nian dito? Hindi ko siya pwedeng pabayaan mag-isa sa bahay, di ba?
Matagal nang hindi nakikita si Mama at Nian Nian. Ito ang aking unang apo. Nien, halika, lumapit ka sa mama mo. Mahal kong Yan lumapit ka kay mama. Halika na. Nian Nian, huwag maging bastos. Nakalimutan mo ba ang sinabi ni Ed sa'yo kanina? Nego mo daddy aside Xiao Xiaoqian. Gayon pati anak ko gusto mong agawin. Xingwanning. Hintay na mo lang. Kapag nakuha ko na ang Shen Group, papatikim ko ang feeling na may kinuha sa iyo. Kung maging disabled na talaga ako. Awan na mo BAKO? Paano naman, Kira Iwan? Miss Shen, ang asawa nyo, si Zhou Xiaoqian, ay nasaktan sa kasal para sa inyo at tinanggal nyo siya sa trabaho. Totoo ba ito? Nabalitaan balak mong ianunsyo sa kasal si MR Joy bilang General Manager ng Shen Group. Maaari mong kanselahin ang pangako dahil siya'y may kapansanan? Aba, natanggap niya ang balita ng pagtanggal. Natakot mawalan ng posisyon bilang General Manager ng Shen Group, kaya nag-imbento laban sa akin. Kapag sinabi ko ang hindi, sisigaw ang publiko na ang pamilya Shen ay walang dangal. Confirma, MS, Shen, i divorce si Monsieur Zhou. Kung gusto niyong maglaro, sasamahan ko kayo. Ikaw at ako sa laro ng pusat daga. Unaman, magdi-divorce AKO kay Chia. Anong sinabi mo? Ha? Mrs., gusto mong mag-divorce sa... Xinwaning, nagiganito anak kayo dahil sa iyo. Kapag nakipag-divorce ka sa anak ko, humanda ka. Dahil sa'yo, masisira ang hinaharap ni Ginong Kiao. Miss Shen, hindi ba nawa? Ganito ba tinatrato ng pamilyang Shen ang kanilang tagapagligtas? Para mag-divorce kami na asawa ko, maliban na lang kung nangaliwa ang asawa ko. Baka may nadiscover siya. Wenting, hindi alam, and I shout yan. Handa mo pa ba alam? Waning. Mahal kita. Pakikasalan MOB. Sa buong buhay ko, para sa'yo ako alam kayo. Hindi maganda ang estado ng pamilya. Sinasabi nilang habol ko ang kayaman. Ikaw ang nakakaalam na mahal kita. Ako, si Kiao Xiaoqian, inangangako na hindi gagawa ng anumang bagay. Aalis ako ng walang dalang yaman mula sa pamilya ni Shen. Handa akong magpakasal sa'yo. Nagpropose sa Xiao Qian, Pangako, ikaw ang bahala. Ikaw ang mag-record ng video, ha? Ulam kayo na. Proposal na pangako pala. Kung wala kaming tunay na pag-ibig na asawa ko, nagpropose siya sa akin noon. Hindi ako papayag sa singsing na 10.7 yuan lang. Ano? Mag-propose singsing na 9.9. Kaya. Hindi ako makikipaghiwalay hanggat hindi ako niloloko ng asawa ko. Asawa. Sumasampa, kang lalakahin kita. Ako ang magpapasimula ng diborsyo at Dahil hindi dalawa ang maghihiwalay. Bakit mo pinalayas ang asawa mo? Tutupad ka ba sa pangako mo? Ibalik si Ji Kiao bilang General Manager ng Shen Group. Kasi ang asawa ko ay walang talento at kakayahan sa larangan ng pamumuhunan. Sobrang sama ng performance ng kumpanya. Kaya't pinaalis ko ang asawa ko para makapagsimula siya muli. Isang buwan mamaya, magdadaos ako ng malaking promotion party para sa asawa ko sa Yunhai Hotel para opisyal siyang maging General Manager ng Shen Group. Sa oras na yon, imbitahan ko rin ang mga kilalang tao mula sa Daxia na dumalo. Honey, Toda BA Yang sinasabi mo? Siempre Todi Ito, kailan ba kita na loko? Ang importante ngayon ay pagalingin ang sugat mo sa paa. Malapit na akong maging General Manager ng Shen Group. Ang galing. Pagkalipas ng isang buwan, magiging General Manager ng Shen Group ang anak ko. Xinwanning natanga. Talagang pumayag siya. Kiao Xiaoqian, nasugatan ka lang sa isang binti, di mo pa nararanasan kahit 10% ng sakit ko. Sa party ng promosyong iyon, ipapakita ko sa buong mundo ang eksena ng iyong pagtataksil. Gusto kong kusin yang tupran. Ang pangako ninyong aalis kayo na walang dadalhin. Mga minamahal na kaibigan, ang asawa ko ay nagpapagaling mula sa malubrang karamdaman, umalis ka ng gayon. Navigating Bini. Mukhang magandang kasunduan ang pagpapalit ng reputasyon ng asawa sa posisyon ng Asawa. Ito ay napakasustansyang sopas na ginawa ko. Dapat mo itong subukan. Palakasin natin ang ating mga katawan. Salamat, asawa, sa paggawa nito. Masarap ba ito? Masarap ang sabaw na luto ng asawa ko. Pero medyo mainit-init. Ang bilis naman tumalab ng gamot na to. Anong sakit meron ka? Hindi ako may sakit. Ang asawa ko. May problema siya dan. Isang beses sa isang buwan lang ang kaya niya, narinig ko nga. May mabisa kang gamot.
Isang pakete araw-araw, ihalo sa sabaw na manok para siguruhin ko ang kaligayahan mo habang buhay. Gamit na yan. Normal ang it. Sabi kailangan inumin na isang buwan. Araw-araw ipagluluto kita ng sabaw. Sige. Salamat, asawa. Nenen sumamakake Mama Pawi. Uwi si mama para magluto. Ayos biya Mama. Sumama si Nenen sa akin sa bahay ng pamilya Shen. Huwag mag-alala. Hindi pwedeng. Sasama siya pauwi taon-taon. Bakit ako pupunta sa bahay mo? Warning. Dapat mong isama ang bayaw mo pauwi sa bahay ng mga magulang mo. Hindi maganda yan. Medyo natakot ang mga magulang ko sa kasal nila. Mahilig din sila sa mga bata. Naisip kong ibalik si Nian para aliwin sila. Pagkatapos ng lahat, kailangan ko pag-usapan ang piging na promosyon ni Xiaoqian sa mga magulang ko. Makinig na lang kay Wanning. Wanning. Napagkakaranayon. Umuwi ka na at magpahinga. Bakit niya dadalhin ang anak ko? Tama na. Pag-divorced ako sa kanya, tayo tatlo magkakasama. Magkakasama na tayo. Warning. Hindi kita palalampasin. Tungkol sa party para sa pakisabi sa lahat na mayayamang pamilya lalo na sa mga taga-Sui. Young Bobbering social media influencer. Gusto kong ang party ng promosyon sa isang buwan ay mapansin ng lahat. Sishpu. Nian, kumusta ang tirahan mo? Sabihin mo agad kay Ed kung may hindi ka comfortable. Nian, marunong ka ba magsulat? May pasalubong akong maliit na notebook para kay Nian. Isulat mo dito ang gusto mong sabihin. Hating gabi na. Matulog ka na agad. Itay. Ine, dinala ko si Kiao Nian pabalik. Hindi naman kayo magreklamo, di ba? Hindi, si Chow naman. Kahit di marunong magsalita, napakabait niyang tao. Ako at ang nanay mo gusto na. Una. Ang biyenan mo, na nagkaanak sa matanda niya, nagkaroon pa ng ganitong kahusay na anak, swerte talaga. Kung tunay nga na anak siya ng biyenan ko, masaya sana ako. Pero sayang, anak siya sa labas ng asawa ko. Kapag nalaman ang totoo, baka pati siya ay madamay. Tama na nga pala. Gabi na. Ikaw at Xiaoqian, kumalat na ang usapan nyo. Mga kilalang pamilya ay interesado. Ang party para sa posisyon ni Xiaoqian, maganda ang Huwag kang mag-alala, Dad. Mag-organisa ako ng isang event na hindi nila malilimutan. Pumunta na ang maliit. Ano, MJ Kazama? Pinakita ko pa sa inyo ito. Promosyon na party. Silon Miss Shenat, Monsieur Kiao. Ang ganda ni Miss Shen. Uturang mag-asawa. Sige, ipapakita ko sa inyo. Wanning. Ikaw ang naghanda ang lahat ng ito. Gayon ang unang beses mo na magpakita sa maraming tao. Gusto kong ibigay sa iyo ang Wanning. Salamat sa iyo. Napaka-luxurious. Ang daming magagandang bagay. congrats, kay Manager Joe. Congrats kay Manager Joe. Ano ang nangyari? Nakalimutan mo. Sinabi ng doktor, bawal alak at maanghang na pagkain. Promotion party ngayon. Konting inom lang. Hindi pwede. Ito ang huling mangkok ng gamot. Abusin mo ito. Isang buwan lang at ubos na. Si Miss Shen ay anak ng may-ari ng grupo. Nagpakulo ng sabaw pa sa asawa, kaya maganda ang itsura ni Manager Kiao. Basta para sa ikabubuti ng asawa ko. Handa akong mapakulo ng sabaw sa buong buhay ko. Manager Kiao, huwag ka nang mag-alangan pa at inumin mo na. Una, makinig sa asawa ko. Salamat sa aking asawa. Buong buwan na pag-aalaga mo sa akin. Si Xiao Xiao nagluto ng sabaw buong buwan. Sino Si Miss Shen ay mabuting asawa. Sino mang sumira kay Miss Shen? Sana tamaan ng kidla. Joe Xiaoqian. Gayong araw, nagdagdag ako ng dobleng dami ng gamot sa sabaw. I enjoy mo, ha? Bakit parang mas mainit kaysa dati? Xiaoqian ano yun? Ba't sobrang pause ka?
May hindi ako nakuha. Papano lang, AKO, sandali. Ako na lang ang kukuha. Kakagaling lang ng sugat sa binti mo. Ako ang pupunta. Hintayin. Babalik agad ako. Mga kaibigan, masama ang pakiramdam ni Xiaoqian. Mag-enjoy muna kayo. Ano ang nangyari? Make a report, AKO. Saw Clouds Sea Hotel. Room 111. May Tao. Tauntaun. Tay, Nay, bakit kayo nandito? bakit nag-iisa ka? Malapit na magsimula ang seremonya ng anunsyo. Bakit hindi pa dumarating si Xiao? Hindi ko rin alam. Sabi ni Xiaoqian may konting gawain siya. Babalik siya mamaya. Sa ganitong okasyon, nagawa niya malate. Laro lang ba sa kanya ang pagiging general manager? Anak, bilisan mo ang pagbabalik, malapit na magsimula ang seremonya ng anunsyo. Te, Huwag kayong mag-alala. Baka may mahalagang ginagawa si Xiaoqian. anong mahalaga kaysa maging karapat-dapat bilang general manager? Narito ang mga tanyag sa mundo. Kahit kaunting pagkakamali, pinagtatawanan ka na. Hyvach ka munang makalala, balay. Padating na anak ko, tatawagan ko agad siya. Hello, ang tinawagan na numero ay pansamantalang hindi makontak. Hindi sumasagot sa tawag, hindi rin sa text. Kung ayaw niya maging general manager, marami gustong pumalit. Huwag naman, Bailey. Gusto talaga ng anak ko maging general manager. Una, Pa! si Xiaoqian. Baka may hinahanda siya para sa akin. Gillet. Pumunta si Xiaoqian para maghanda ng sorpresa para kay Wanning. Maghanda ng sorpresa. Tama. Ngayong buwan, nagtatrabaho ng husto si Wanning para kay Xiaoqian. Gusto rin ni Xiaoqian na sorpresahin si Wanning. Hintay lang kayo, hintay lang. Si MR Kiao naghahanda ng sorpresa para sa minamahal niyang asawa. Kung ito ay may live stream, tiyak na magiging hit. Miss Shen, sa buwang internet. Lahat ay nainggit sa inyo ni MR Kiao bilang perpektong mag-asawa. Lahat gustong malaman kung anong sorpresa inihanda MR Kiao para sa iyo. Baki hindi. Dalhin mo kami para tingnan. Ito. Gusto niyo bang malaman, kasama? Regalo ni MR Kiao para sa kanyang mahal na asawa? Nice. Miss Shen, mangyari lang na pagbigyan mo kami. Ganga. Si Jay, kung gusto ninyong lahat makita, pupunta tayo. Ang bilang ng tao sa aking live, Umabot na ng higit 10 Patinggin ka. taon. kumusta sa 10,000 tagapanood sa live stream. Ngayon ipapakita ko sa inyo ang sorpresa ni MR Kiao. Talaga, Jinung Kiao. ano ang ihahanda mo pa sa asawa? Tarana. Teka lang, Jinonche. Bake it? Sa live stream ko, 10,000 fans sabik sa regalo ni Ginoong Kiao. Gusto ko sanang makikita nila ito ng malinaw. Sige na, buksan mo na ang pinto, Ginang Shen. Kiao Xiaoqian, kung sa harap ng 10,000 ay magtaksil at hindi tratuhin ng tama ang iyong asawa, maghanda ka ng umalis na walang dala. May sorpresa. Nangaliwa, di nagpunas ng bibig. Bakit gaano? May damit ng babae dito. Ano ba to? Hindi makapag tempi, Xiaoqian. Nanay ng asawa. Ito ang sorpresa na inayos ng anak mo. Hindi, sigurado akong nagkamali lang to. Tay. Naniniwala ako na hindi ako pagtataksilan ni Xiaoqian. Ang anak ko, hinding-hindi niya magagawa ang bagay na ikakasakit ni Wanning. Miss Shen, samahan kami sa loob para makita. Kami ng mga viewers, magpapatunay pa sa'yo. Magpahinga kayo ng loob, naniniwala ako kay Xiaoqian, hinding-hindi niya ako pagtataksilan.
Naniniwala ako na tutuparin niya ang kanyang pangako. Baka may Napakabait. Baka may pag-unawa. Pasok na tingnan natin. Sinabi mo rin, Gabining, Manawala kay Xiao Qian? huwag na lang siguro. Tumabi ka, wala kang kinalaman dito. Bakit ka dito? Bakit ang dami mong kasama? Ako dapat magtanong niyan sa'yo. Bakit nandito ka? Medyo masama ang pakiramdam ko, kaya napahinga muna ako. Hindi ko inakala na makakatulog pala ako. Nagisik habang nag-relax? Bakit may ibang tao sa kama mo? Nako, walang ibang tao sa kama. Baka nagkamali ka dahil madilim. Dalhin mo sila palabas. Joseph Kie. Akala mo madaling lokohin ang anak ko? Gusto ko makita ngayon kung sino ang naglalakas loob makialam sa kasal ng anak ko. Pa, wala namang tao sa kama. Tumabi ka. Joseph Qian. Tapos na ang laro ng pusa at daga. Winting. Bakit ikaw? Winting. Bakit ikaw? Winting. Ikaw ay matalik na kaibigan ni Waning. Paano mo nagawa ang mas masahol pa sa pilyo? Hindi niya kinahahalag. Sheng lumalabas para mangaliwa. Nagsusumikap si Shen Qian, hindi niya pinahahalagahan. At gumawa pa siya ng ganito. Milady, tumakbo ka na. Walang matinong tao sa pamilyang ito. Ang bayanan mo ay mapanlate at ang anak ay ginagastos ang pera. Si Jingjing ay may kafling. Talaga bang ipinagkanulo mo ako? Mahal kayo. Pekingin mo, AKO, ipapalawan kayo. Isa sa inyo ay asawa ko. Isa naman ay kaibigan ko. Hindi ko kayo niloko, pero bakit ginaganito niyo ako? Sabi mo ang nanay mo ay mag-isang nagretiro sa probinsya. Hindi ka panatag. Bibili agad ako ng bahay. Paupahan ko siya sa city center. Sabi mo kailangan mo ng kots para sa negosyo, kaya binili kita ng pinakabagong kots. Dibia. At ikaw, Wenting. Tinuring kita na mabuting kaibigan. Gusto mo yung mga branded na bag at alahas, kahit ano gusto mo binibili ko. Sabi mo mag-aral ka sa ibang bansa, kaya ako na ang bahala sa tuition mo. Paano mo nagawa sa likod ko na makipagrelasyon sa asawa ko? Mahal ko, hindi ito ang iniisip mo. Maniwala ka sa akin. Maraming mata nakatingin. Paano nasabi ang mga salita? Anak ko, para makuha ang posisyon ng general manager, nagayuno ka para pilitin ako, ama. Kung hindi ko mahal ang anak ko, ayaw ko siyang maghirap. Tingin mo? Kaya mo bang maging general manager? Simula ngayon, lumayas ka sa kumpanya ng Shen Xiaoqian. Sinabi ko na, sinumang tumulong sa kanya ay kalaban ng pamilya Shen. Ang ganitong klaseng tao na walang kahihiyan, hindi tatanggapin ng pamilya Chen. Tama, kukunan ko sila ng video, ilathala sa internet, hayaan silang magalit. Hayaan siyang masira ang Ang anak ko, nagkamali lang ng pagkakamali na madalas gawin ng mga lalaki. Iyan ay di dapat kunan. Umalis kayong lahat. Sobra naman ito. Pag-uwi ko ipapakita ko ang Basta yung biyenan pa ang nananakit ng tao. Tatay, alam ko ang pagkakamali ko. Nagpadala sa maling desisyon. Huwag po kayong mag-alala. Maniwala kayo sa akin. Ititigil ko lahat ng ugnayan at aiwan siya. Umalis ka dito! Waning. Ngayon, kailangan mag-divorce kayo. Wala nang ibang pagpipilian. Minahal, inay, Sean Wane. Basta pagpisensyahan ko siya, siguradong patatawarin niya ako. Waning, alam ko, inya ka nakita ng sobra. Pero alam mo ang mahal kita. Kung mag-divorce ka sa akin, hindi na ako makakabuhay. Hatawaran mo, AKO, PBA? Nangyari, K, Shinwani? Bakit iba tingin mo kumpara kanina? Bakit hindi pa ako kinapatawad? Xiaoqian. Magdiborsyo na tayo. Waning, mahal, mo, bakit mo ako hihiwalayan? Waning, hindi mo maaring hiwalayan si Xiaoqian. Lahaing ito, dahil sa kanya, lahas siya.
Siya talaga. Ginamit ang paimbabaw na diskarte para akitin ang anak. Ako ang nang-akit sa kanya. Lightning. Hindi mo dapat hayaang ang pagkakamali ni Wenting sirain ang relasyon mo kay Xiaoqian. Wenting, ipapakita ko sa iyo ang lalaking pinilit mong agawin. Kung anong tunay niyang ugali. Joaquin, totoo ba ang sinabi ng mama mo kanina? Lahat ng kasalanan ay nasa kay Wen. Wala kang kinalaman dito. Siempre todo yan. Siempre todo yan. Ang babae ang nagakit sa akin. Joaquin, lalaki ka ba talaga? Wenting, tumahimik ka na. Alam na online ang tungkol sa relasyon natin. Isinisisi mo sa akin lahat ng problema. Huwag kang mag-isip ng ganun. Wanling, gano kita mahal? Paano ko magagawa ang masama sa'yo? Dahil sa babaeng iyon, siya ang nag-akit at nilagyan ako ng gamot. Akala ko ikaw siya kaya nagawa iyon. Kailangan mo akong paniwalaan, Wanling. Hindi ko magagawa ito, pagtataksi. Ganan pala. Shimwanling. Parati kang nadadaya. Akla mo mohol ka niya. Sasabihin ang totoo, deti magkasintahan kami ni Kiao Xiaoqian sa kolehiyo. Nawasak ang lahat dahil sa panghihimasok mo. Sinusubukan niyang patayin ako. Hindi ko siya hayaan magsalita pa. Wenting, huwag Kung ano-ano na lang, Wanning. wala siyang paki. Para sa pera. Kahit nakaraan natin, willing kang talikuran. Shen Wanning, sa tingin mo ba nagpakasal siya sa'yo dahil mahal ka niya? Hindi, para sa pera yan ng pamilya niyo. Kaya. May girlfriend ka na, saka ka pa nag-propose. Hindi ganon. Sinungaling siya. Isang panig lang yan, walang katotohanan. Sabrina, una ko ang pag-ibig. Joseph, kahit pumunta tayo sa impyerno, gusto kong makasama ka magkasintahan. Tama. May nagpapalatiyo. Anong sinabi mo? Hindi pwede. Kailangan kong patalsikin siya. Kayong dalawa, mayroon kayong anak? Joseph. Nagkaroon ka ng anak tapos ang kapal ng mukha mong hingin ang kamay ng anak ko. Hey, huwag paniwalaan, sinasabi niya. Value siya. Hindi niya ako makuha kahit may topak siya. Paano nagkaroon ng anak sa kanya? Itataboy ko siya. Labas ka dito. Pero ano mo ay kayo? Todas sinasabi kayo, nag-aral ako sa ibang bansa. Para makapag-anak ng ganitong anak. Si Kiao Xiaoqian ang nagsabi sa akin na linlangin ka para sa pondo sa pag-aral ko sa ibang bansa. Gusto niya ng pabayaan at ipaalam sa lahat ang pagkatao ni Kiao niyan. Hindi ko maaring saktan si Kiao niyan. Kayong dalawa, mas matamis pa ang mga bata kaysa sa inyo. Sino ba talaga ang bata? Xiao Nian. Anak namin ay Xiao Xiaoqian. Xiao Nian. Anak namin ay Xiao Xiaoqian. Niyan kapatid ni Shekya. Paano naging anak mo at ni Xiaoqian? Kayong dalawa. Huwag sabihin na kayong dalawa. Kayo pala ay matagal nang magkasama habang inalagaan pa ng anak ko ang anak ninyo. Ma, huwag mong pakinggan. Ma? Hindi siya tama sa pag-isip. Mayos naman ako. Kung hindi kayo naniniwala, pwede tayong magpadna. Si Kiao Nian ay anak ko talaga. Subukan mo lang na magsalita ulit ng kalokohan. Niyan. Umiwi ka muna, pwede ba? Bakit ayaw mo? Siya ang tatay ko. Bakit ginagawa ni Nian yan? Kailanman hindi ko nabanggit ang kanyang pinagmulan kay Kiao niyan. Paano nalaman? Nyen, kuya, mo, AKO. Bakit ka nagsisinungaling? Hindi pwedeng magsinungaling ang mga bata. May nagbenta BASAO? Ako ang tunay mong ina. Tayo ang tunay na pamilya. Simula ngayon, tayo na ang magkakasama bilang isang pamilya. Anong nangyayari sa'yo? Ako ang totoong nanay mo. Para kanino ka umiyak? Ayaw mong umalis, diba? Saji, manatili ka dito. Nabuhay akong muli. Siyam na buwan inalagaan bago ka pinanganak na may hirap. Sa puso mo, ako pa rin ang pinapanigan mo.
Anong gagawin mo, Wenting? Si Xiao Nian ay anak ko. Siyempre, dapat siya ay manatili sa tabi ko. Pero kung si Xiao Xiaoqian ay aminin ang relasyon namin sa publiko, maaari kong kalimutan ang nakaraan at patawarin kayo. Anak mo siya, hindi anak ko. Ano ang sinasabi mo? Anak, ano ang sinasabi mo? Inay, anak maaari magkaanak ulit. Pero kailangan aminin ito. Ano ay kayo, lahat mawawala. Tama rin, tutal itong Kiao niyan ay bingi, mas mabuti pang sina Xiaoqian at Shen Wanning ang magkakaroon ng isa pang anak. Wanning, ang bata ay anak niya sa ibang lalaki. Hindi talaga akin ang bata. Xiao Xiaoqian, para sa kayamanan, tinatanggihan mo sarili mong anak. Di kayo aminin ang diakin. Anak ko dapat mula sa tiyan ni Wanning. But- Si Wanning, hindi karapat dapat maging matalik na kaibigan. Siya ang gumayuma sa akin noong una. Natakot ako masaktan ka at ipaganulo ng kaibigan kaya hindi ko sinabi sa'yo, Wanning. Ang 6 na taon nating pagsasama ay hindi masisira na kagaya niya. Ikaw ang pinakamahal ko, Wanning. Napaka nakakainis mo. Wanning, siya ba ang anak mo? Magpa-check up tayo sa ospital para malaman. Kung siya nga ang anak mo, Hindi ka palalampasin ng pamilya Shen namin, okay? Magpa-test sa ospital. pag nakaluso tayo sa yugto na to, magbalit ng peking pagsusuri. Hindi mahirap yan. Basta manumano natin si Shen Wanning. Hindi makakapagsalita ang mga Shen family. Wanning, talaga, alam ko na ang mali ko. Patawarin mo na ako sa pagkakataong. Mahal mo si Xiaoqian, pero kung anak niya ang bata, kailangan mong makipag-divorce, putulin ng malinis. Pero, si Xiao Nian ay napakabata pa. Walang kasalanan siya. Paano ko siya madadamay? Ano ito? Ang ulat ng pagsusuri ni Kiao Nian at Xiaoqian. Ano? Paano possible? Paano nagkakaroon si Nian ng ulat sa pagkakamag-anak? Xiao Xiaotian, gusto mo pa bang magkaila? Malinaw na nakasulat ito sa ulat ng pagsusuri. Kahit ano pa man, hindi mo dapat saktan ang tao. Hindi tama ito, itinapon ko na ang ulat sa pagkakamag-anak. Napunta sa kamay ni Nian. Tatay, huwag kang mag-alala. Magpaplano ako na isang pagdiriwang na hindi malilimutan ng lahat. Sige, aakyat kami ng nanay mo. Magpahinga ka na rin. Kailangan lang makita ng lahat ang paglabas ni Kiao Xiaoqian. Sapat para mapalayas siya ng walang laman. Hindi kailangan isama si Kiao Nian. Ang bata ay inosente. Shimon Nian. Imulat mong mabuti ang mga mata mo para makita. Si Xiao Nian at Xiao Xiaoqian ay magame. Araw-arawin, anak, talagang mahal kita. Haga. Alam mo na ba ang tungkol sa pinagmulan mo? Sinadya mong tulungan si tama ba? Salamat sa iyo, Nian. Mabuting bata si Nian. Xiao Nian, ikaw ang totoong ina. Bumalik ka sa akin. Wala kang karapatan maging ina ni Nian. Ako ang nagdala sa kanya ng 10 buwan. Dugo ko ang dumadaloy sa kanya. Ako ang tunay na ina niya. Ninian. Hindi biyay kakampi mo ako kanina niya. Bilisan mo. Lumapit ka sa mama. Hindi nga gustong umuwi ni Nian. Wala kang karapatan maging mama ni Nian. Sa pamilya namin, itinuturing ka rin na kalahating anak. Sumama ka pa sa mag-inang ito. Para manloko ng kasal at kunin ang kayamanan namin, ikaw talaga'y isang nakakaaliw na tao. Huwag magsalita na parang mabuti ka. Itinuturing mo akong aso ni Shen Wanning. Tinapon sa akin ang ayaw niya para maawa sa akin. Kung hindi mo kami itinuturing na tao, huwag mong gawin iyon. Tatawag ako ng pulis para ipakulong kayo. Wanning, bigyan mo ako ng pagkakataon. Hindi ko na ulitin. Wanning, hindi ka na dapat makipaglaro ngayon. Makaasa ka na iwas ka sa mga taong ito. Mga magulang, huwag kayong mag-alala. Sa pagkakataong ito, hindi na ako magpapakatanga. Xiaoqian, magkahiwalay na tayo. Ibalik mo sa akin ang bahay, kotse, at lahat ng perang ginastos mo sa maliit na mahal ko.
Waning value ka na biye? Yung mga bagay, Ikaw ang kusang nagbigay sa anak ko. Bakit bayan? Hindi lang ang mga bagay na yon ang kukunin ko. Gusto ko pa siyang palayasin na walang maiiwang kahit ano. Xiao Qian, buong mundo na ang nakakaalam ang video mo kung saan ka nagloko. Kahit magdemanda kayo, talo kayo sa kaso. hindi ako sang-ayon sa diborsyo. Binigay mo na sa akin na yon. Kung gusto mo pang bawiin, wala kang tsansa. Mayroon kaming natanggap na reklamo na may tao dito. Mabuti na nandito sakto ang dating nyo. Silang Enito Rita, nagkakalokohan ng hindi tama, puno ng ebidensya online sa pakikipagrelasyon. MGA Police. Isa akong mabuting mamamayan. Paano mangyayari yon? Hindi maaring hulihin ang anak. Wala namang ginawa ang anak ko. Waning. Kailangan mong magpatotoo para sa anak ko ngayon. Hindi ka pwedeng tumabi at panoorin ang pag-aresto sa anak ko, di ba? Mga opisyal ng pulis, AKO, ay nagpatur. Siya ay. Nagsabuatan sila upang gumawa ng pandaraya sa kas. Arestuhin silang lahat. Ikaw, Kayong dalawa. Sumama ka sa akin. Anak ko. Ayaw siyang warning. Hindi mo ako pinapayagang maging hindi kita papayagang maging kasama ng pulis. Gusto kong mag-ulat siyang warning. Inabuso niya ang anak ko. AKO. Ang pang-abuso ay isang malubhang krimen. ikaw, Sigurado ka ba? Sigurado AKO. Itong babaeng ito. Inabuso niya ang anak ko. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Kaya suriin ang kanyang mga pinsala. Halika. Mating kaibigan. Huwag matakot. Nandito kami para protektahan ka. Niyan. Bakit ang daming sugat mo? Sumama ka sa amin. Hindi ko ito ginawa. Mga pulis, nagkamali kayo. Ang anak ko ay tratuhin siya na sariling anak. Imposible ang pagmamaltrato. Makinig ka sa akin. Kung siya ay walang kasalanan, bibigyan namin siya ng linis na pangalan. Bata, huwag hangin ang trabaho namin. Hayaan mong mapahamak ang anak ko. Ikaw din pasek. Ikaw. Dali. Hulihin ang babaeng ito na nagpahamak sa anak ko. Bitawan mo ako. Anong sinusulat mo? Ikaw ang papi na nagpahamak sa anak ko. Nenero. Siya. Hindi niya ako. ipinahirapan. Bakit pinapahirapan si Kian? Hindi ko siya pinapahirapan. Pero talaga namang madami siyang bagong at lumang sugat. Nayon KO lang din nalaman yan. Gusto ko rin malaman ang katotohanan. Nakita mo ba si Shen, waning na pinapahirapan si Kiao niyan? Nakita ka mismo. Inabuso ni Shanwanan ang pagiging mayaman Shan. Palihim niyang pinagagawa si Kiao ang pagluluto, paglilinis ng sahig at paglalaba. At konting init ng ulo lang, may pisikal na pananakit pa. May ibiden siya KBA. Kilalang kilala ni Shanwaning si Kiao niyan. Naalala ko nagdala si Kiao niyan ng gunting at sinira. Ang mamahaling bag at palda ni Shanwaning. Si Shanwaning sa harap ng lahat. Hinila sa Kiao niyan sa kwarto. Nakita Kiao aside Kiao niyan. Lumabas ng kwarto umiyak. Anak ano biyek tu? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit na yan? Dupit mo na lang. Waning. Wag ka maglit. Ang bata hindi pa alam ang talagang nandyan pa sa edad ng paglalaro. May nagsabi na nakakita. Palagi daw nang gugulo si walang pasubat. Sinira yung branded na bag at damit. Totoo nga yan. Kaya galit ka sa kanya. Kinakaladkad sa kwarto at sinasaktan. Hindi KO ginawa. Nakita kong may sugat siya sa braso. Kaya Dinala sa kwarto para gamutin. Pinakalma ko rin siya ng kaunti. umiyak siya. Sinira niya ang damit mo. Talaga bang hindi ka nagagalit? May mga brand na bag at damit ako. Walang pakialam. Ang halaga niyan. Hintayin Montag ako dito. Bata, may probleme ba? Ano ito?
Sunto. Buksan. Pwede ka umalis. May nagpatunay na wala kang kinalaman sa kaso ng pang-abuso sa... Sino ang nagpatunay para sa akin? Ito ang mga tala ni Kiao niyan. Nandito ang katotohanan. Ika-2 ng Marso. Dumating na naman si Tita Wen ngayon. Pinaggugupit niya ang damit at bag ni ate tapos sinabing ako raw ang gumawa. Hindi ako sinisi ni ate at ginamot pa ako. Tandaan mo, ikaw ang naggupit ng mga yon. Narinig mo ba? Ano bang nangyayari sa'yo, bata? Alam mo ba kung gaano kamahal ang mga damit na to? Lahat nasira mo. Ling, huwag kang magalit. Bata pa kasi yan, hindi pa masyadong alam ang mga bagay. Nasa edad pa ng laro. Halika, Tyson Mo Lang. Counting T's na lang. Ngayon, si Tita Wen ang sumundo sa akin pagkatapos ng klase. Ayokong sumakay sa kotse niya. Hihintayin ko si ate, pero galit si Tita Wen, hinila niya ako sa kotse at tinapon ang jade pendant na binigay ni ate. Bilis, sumakay ka na. Binigay ito sa ni Shen Wanning. Tanggalin montak yan. Simulang ngayon, bawal ka nang mag-shot ng binibigay niya. Parang nanaginip ako ng mahaba na panaginipan ko na namatay si ate. Ngayon, poprotektahan ko si ate. Nandiyan lang policy lagi. Ate! Nian, umuwi na tayo. Hayaan malaman kung sinong Keith nagsumbong. Hindi Dahil kay Nian, kaya ako walang problema ngayon. Si Nian Yan ang malaking bayani sa pamilya. alam niyang anak ko, S.I. Xiaoyan, pero mahal pa rin niya. Totoo namang mahal niya rin ako, kahit papaano. Basta maganda ang pakitungo ko sa kanya, apatawarin din niya ako. Wanning, umuwi na tayo. Xiao Xian, naiintindihan? Maghihiwalay tayo. Wanning, huwag kang magalit, okay? Alam kong mahal, mo pa kayo. Kasalanan ni Wenting. Pangako, wala nang ibang babae. Grabe ka naman sa pagkakatiwala sa sarili. Matagal ko nang hindi mahal kita. Pirmahan mo na ang kasunduan ng diborsyo ngayon. Wanning, Sa mga taon, nagbigay ako para sa iyo. Gusto mo bang makipag-divorce sa akin? Ang sinasabi mo bang sakripisyo ay itong singsing na nagkakahalaga ng 9 na piso? Ibabalik ko na ito sa'yo at magiging quits na tayo. Hindi ako, si Shen Wanning, isang tapunan ng basura. Hindi pwede. Naalala mo ba nung nagkolehiyo ka at may anemia ka? Ako yung nagligtas sa'yo. Kakles. Guys ka na. Matagal nang bayad ang utang na loob. Sa mga taon, binayaran ko na. Tigilan mo na ang paggamit nito para kontrolin ako. Hindi ka pabayad. Ang binti ko ay nasunog dahil sa iyo. Hindi mo pwedeng talikuran. Anong koneksyon ng binti mo sa akin? Si Waiting ang naglabay ng phosphorus. Siya ang tanungin mo. Si Wenting ang may gawa noon. Malinaw na alam mo na si Wenting ang nasa likod ng lahat. Pero ginamit mo iyon para i-blackmail ako para ibigay sa iyo ang posisyon ng general manager. Nakakadiri ka. Kaya sinadya mo akong magsuot ng damit pangkasal at mapahiya sa party ko. Tumawag ka ng pulis, iba? Sinira mo reputasyon ko, di ba? Ikaw mismo ang nagsabi niyan, hindi ko inamin. Opisyal, may tao rito na may balak pumatay. Ano ang nangyari? Sino ang gustong... Itong babaeng ito. Sa harap ng buong mundo, napahiya pa ako at pinapaalis pa. Nanay, tatay, tanggalin si Kiao niyan. Saan nyo dadalhin ang anak ko? Pulis, sinusubukan nilang kidnapin ang anak ko. Hilahin sila. Mas magwawala ka, mas pabor para sa akin. Kaninong anak ito? Sa akin yan. Sa aming dalawa yan, ang DNA test namin, ako ang tatay niya.
Mga pulis, ito ang diary ng bata. Detalyado dito yung paglalarawan na ama na matagal nang nangalunya at pinabayaan ang bata. Waning, diary lang ng bata yan. Ginagawan mo ng ebidensya. Isa pa, ang tatay ng bata ay napaka-emosyonal, walang stable na kita at may pagkabayolente. Sa tingin ko, wala siyang karapatang alagaan ng bata. Subukan mong sabihin ulit. Kapag nagulo ka pa, ipapakulong kita. Komplikado ang sitwasyon, pero base sa pamilya ng bata, may karapatan si MS Shen na ampunin ang bata. Bata, gusto mo bang sumama sa kanya? Gusto kong sumama kay ate. Dahil gusto ng bata na sumama sa'yo, gawin mo lang ang normal na proseso ng pag-ampon. Hindi ako sang-ayon yan. Ako ang ama ng bata. Wala akong pahintulot. Wala Kiao Xiaoqian, anong karapatan mong maging ama ni Kiaonian? Nakialam ka sa buhay niya kahit isang araw. Nabalitaan, kang kinalaman dahil wala kang dugong kaugnay. kukuha ako ng abogado para sa tamang proseso ng pag-ampon kay Kiaonian. Kung gusto mong agawin, di tayo magkikita sa korte. Pero tingnan lang natin kung may panggastos ka sa kaso. Ay Cal, Tara na! pulis, tingnan mo. Shen Waning, kinuha mo ang pera ko, nawalan ako ng posisyon, at kinuha mo pa anak ko. Hindi kita patatahimikin. Hintayin mo, AKO. Ningning, pasensya na sa nangyari sa'yo. Mama, ayos lang ako. Kasalanan ko, masyado kong pinilit hindi nakinig sa inyo ni Papa kaya ako naloko. Hindi ko na kayo sasaktan pa. Waning, lumaki ka na. Kaya kong iwan sa'yo ang Shen Group? Ipapasa sa akin ang kumpanya. Plano kong ipalit ka sa posisyon ko bilang chairman ng Shen Group. Tatay, marami pa akong dapat matutunan. Oh, sige. Naniniwala si Papa na kaya mo yan. Magpapatawag ng board meeting. Nagdesisyon akong ipasa ang posisyon ng chairman kay Waning. Si Waning ang mamamahala ng kumpanya ng Shen. Isa siyang bata pa at wala pang kaanasan. Paano niya pamamahalaan ang kumpanya? Kamakailan lang, ang kanyang asawa ay ng babae at naging usap-usapan. Ibibigay ba natin ang kumpanya sa isang babaeng di makontrol ang sariling asawa? Paano ito makakaapekto sa kumpanya? Hindi rin ako sang-ayon. Bata pa siya at wala pang tagumpay. Paano niya gagampanan ang pamumuno? Mga director, kung duda kayo sa akin, bakit hindi tayo magpustahan? Kung makuha ko ang bid para sa lupa sa East City, kilalanin niyo ang kakayahan ko. Ano sa tingin ninyo? Sige, maraming kumpanyang nag-agawan pa sa lupang ito, at ang pamilya Cheng ay nagpapahiwatig rin na gusto nila ito. Kung makuha mo, ibibigay ko sa iyo ang posisyon ng chairman. Wala akong magiging pagtutol, basta kumita ang kumpanya. Wala akong pakialam kung sino ang maging chairman. Sir, seryoso bang ipapasa mo ito sa kanya? Kabataan ngayon, wala sa lugar ang pagbibiro. Nagpapasikat lang ba? Malalaman natin sa isang linggo. Hindi pwede, kailangan ko agad sabihin kay Kuya Kiao. Hindi pwede, kailangan ko agad sabihin kay Kuya Kiao. Si Shen Waning bidding land East District acquire Shen Group. Alam kayo na, at tuloy ka lang magtago. Anuman ang balita, agad mo akong abisuhan. Ang lupa sa East District. Ito pinakamalaking proyekto ng pamilya Ho. Pinakamayaman sa Beijing, Sir. Shen Waning. Taong walang alam sa negosyo. Puro pag-ibig iniisip. Gusto makipagkompetensya sa imposible. Pagod ka na, mahal. Uminom ka muna ng tubig. Pasensya na mahal, kasalanan ko na magulo ako. Walang problema, ayusin ko ito. Proyekto ng pamilya Ho. Kung makuha ko lang ang proyektong ito. Hindi ba't sikat na manager Joe na huling naglulok? Narinig ko, kaya mong tulungan ako makuha ang plano para sa lupa. Kahit ano basta makatulong si Gino, kukunin ko ang proyekto sa pamilya Ho para sa'yo. Ano ang kondisyon mo? Tulungan mo akong makuha Shen Corporation. Gawin mo akong CEO ng Shen Corporation. Malaki ang gusto mo. Sirain ang pamilya ng biyenan mo. Kung ayaw ni MR Cheng, wala akong choice kundi lumapit kay MR Wong. Balita ko kailangan niya ang lupaing iyon. Teka lang. Tulungan mo akong manalo sa bidding. Lahat ng kondisyon mo pwede kong tanggapin.
Sana ay masaya ang ating pagtutulungan. Masaya ang pagtutulungan. Hello. Ito ba ang Jiang Bank? Kailangan ko ng 50 milyong pautang. Shen Wanning. Hindi kailangan ikaw, ako sa malaking bahay. Makakasakay ng mamahaling kots. Lupa sa east ng syudad ay sa pamilyang Huo. Pinamahalaan ni Huo Qiao ang kumpanya. Tulungan mo akong makipagkita sa... Pero, Fake it? ang Huo na iyan ay kilala sa pagiging misteryoso, kilala sa magkabilang mundo, maraming sismis. Malay mo kung pumayag makita ka. Sigurado ka bang gusto mo paring makipag-ugnay sa kanya? Kahit anong mangyari. Kunin ang proyekto sa bidding. Maging chairman ng board. Sige. Ate, Niyan. ate, nilutuan kita. Niyan, ikaw ba gumawa ng lahat ng ito? Tikman mo ang niluto ko, masarap ba? Sobrang sarap. Niyan. Tarak hapa, paano natutunan to? Dati, sinabi ni Tita Wen na dapat matutunan ng mga bata ang gawaing bahay para magustuhan ng iba. Ang tagal mo magluto, gutom na ako. Anong ginagawa mo? Hindi ka marunong magluto ng pagkain. Niyan. Ang bata, basta masaya at masigla ayos na. Hindi kailangang matutong maggawaing bahay. Magugustuhan ka ng iba. Sinyan natin. Hindi kailangang gumawa ng gawaing bahay o magpa-impress sa iba sa hinaharap. Basta masaya kang maging ikaw. Sino yan? Kuya Qiao, nasa ibaba ako para maghatid ng confidential na file sa iyo. Zinozi Kuya Kia, nakakagambala sa tulog. Umuwi ka na. Hintayin mo ako sa ibaba. Bababa agad kayo. Hindi ko inakala na ang assistant ang makikipag-ugnayan kay Marhu, agad siyang pumayag makipagkita. Parang hindi naman mahirap makipag-usap. Baka nahuli na niya ako. Son Cordo Mr. Huashao, may appointment ako sa kanya. Sige, pakiantay lang ng kaunti. Ich-check ko para SIO. Si Mr. Hu Qiao ay nasa kwarto 2 Salamat. at isa. Shen Wanning. Siya ang prinsip ng Beijing Circle. Huashao, Shen Wanning ang Shen Group, pag-usapan ang proyekto para sa lupa sa East City. Hindi ko akalain siya ang anak ni Shen Group. Ikaw. Di mo ba ako naalala? Magkakilala ba tayo? Shen Wanning. Anong ginagawa mo dito? Wala kang pakialam. Ayos ka, Shen Wanning. Kaya pala gusto mo makipag-divorce kasi meron ka na palang iba. Ayusin mo sinasabi mo. Paano? Magtatago ka na lang, Shen Wanning. Ang galing mo ha. Itong kwarto, umabot pa sa hotel.
Makipag-divorce ka sa akin para makasama yung Ki. Sinasabi kayo sa'yo. Yung cute na yan. Hindi karapat-dapat sa akin. Sumusobra ka na. Kilala mo kung sino ang nakatayo sa harap mo. Sino ito? Kahit na ang hari ng langit mismo ang dumating, maglalakas loob akong sumpain siya. Mapongga. Kilala mo ba ang nakatayo sa harap? Sino ito? Who? Kahit na ang Jade Emperor mismo ang dumating, maglalakas loob akong sumpain siya. Ang bango ng hininga mo, dapat mo nang hugasan yan. Anong tinatawa-tawa mo diyan? Dedukitin kayo yung MGA mata mo. Kuya Joe. Kuya Joe, ayos ka lang ba? Shenwaning. Hintayin mo lang AKO. Agsisisihan mo rin yan balang araw. Pwede na tayo mag-usap ng maayos. Pasensya na, DKO Sinisteria. Para rin sa lupa na ito, di ba? Sana Emarho, bigyan mo ako ng ilang minuto para pakinggan ang plano ko. Sigurado akong magiging masaya ka rito. Nangangarok ka ba sa examiner? Siyempre hindi. Kung pumayag ka sa isang hiling ko, isipin kong pakinggan ang plano mo. Anong hiling? Gusto kita. Majijing girlfriend KO. Doon ko lang pakikinggan ang plano mo. Ang Ho Family Second Son ay kilala sa kakaibang ugali, connected sa parehong mundo ng iligal at legal, at laging napapabalita. Huwag ka nang magbiro, Hu Xiao. Mukha ba akong nagbibiro? Nakahiwalay na ako, may anak pa. May karanasan ang mga hiwalay. Mas gusto ko panga. Ganon BA. Sandan ko ang regular na proseso ng bidding. Pasensya na sa abala. Narinig ko ang Shen Company ay sasali sa bidding. Magpapadala ng babae. Wallabang, Tao, ang Shen Company. Bake it. Natatakot ka ba matalo ng babae? Takit SAO? Agakyat mo, huwag kang manginig. Tika, asa na ang shota mo? Hindi ka ba niya sinamahan? Alam na bang second hand ka, kaya sinapakana? Napakengay. Ang bidding na Ho Group, ganito ba talaga kahina ang seguridad? Kahit sino makakapasok. Shenwaning. Huwag magsalita ng walang kapararak. Isa lang alang ang mag-asawa natin. Basta't sumuko ka sa pack, lumuhod at humingi ng tawad. Mering. Pakawalan ko ang Shen Company. Ibabalik ko sa iyo ang sinabi mo ng buo. Ang proposal ko ay siguradong pinakamaganda. Sigurado akong mananalo ako. Sige. Sa oras na iyon, huwag kang magiyak na parang nagmamakaawa. Talagang tanga kang babae. Kinuha ko na matagal ang plano at mga dokumento, hindi mo pa alam. Tahimik po ang lahat, mag-umpisa na ang bidding. Sa aming plano ngayon, Kasama ang responsibilidad sa lipunan. proteksyon ng kapaligiran at malasakit sa tao. Salamat sa pakikinig ninyo. Salamat. Kapag nakuha ko ang bidding para sa grupo ng Chen, araw na ng pagkamatay ng Shen mo. Ngayon, pakihintay ang kinatawan ng Cheng Group para magsalita. Ako ang kinatawan ng Cheng Group. Tungkol sa plano ng negosyo ngayon, nagbigay kami ng Cheng Group ng 6 na proyekto. Una ay ang plano ng proyekto. Paano ito possible? Paano nakuha ni Kiao Xiaoqian ang planong ito? Ito ay malinaw na akin. Kinumpel ko ito mula sa confidential na datos. Paano nakuha ito ni Kiao Xiaoqian?
Maganda ang plano ni Ji Kiao, tugma sa mga pangangailangan ng aking kumpanya. Sana magkaroon tayo ng pagkakataong makipagtulungan. Siyempre, naniniwala ako. Walang mas magaling na plano kaysa sa akin. Walang sinuman ang mas mahusay sa akin. Shen Wanning, hindi ka pa rin sumusuko. Saan mo nakuha ang iyong plano? Matagal sinabi, ibigay ang Shen Corporation sa akin. Maari kita bigyan ng isang trabaho. Kamusta ang trabaho sa paglilinis? Hanggang sa huli, kung sino ang maglilinis ng banyo, hindi pa sigurado. Hindi kita hahayaang maglinis ng banyo. Puro pag-ibig lang nasa isipin mo. Kasi ikaw ang magpapadumi ng banyo. Ikaw. Ngayon, imbitahan natin ang kinatawan ng Shen Group na umakyat pa magsalita. Tingnan natin kung paano ka pa magiging mayabang pagkatapos. Ano ang nangyayari? Paano magkasama ang Shen Group at Cheng Group? Sino ba talaga ang nangopya kanino? Hindi niyo alam di ba? Sina Zhou Chaoqian at Shen Wanning ay mag-asawa. May affair si Zhou Chaoqian. Kakapirma lang ng divorce kamakay. Baka naman si Shen Wanning ay gumanti kay Zhou Chaoqian at kinuha yung plano niya. Narinig PANI, Sean Wanning, anak mayaman, engge pamilya. Ano na yan? Mas pinapanigan pa rin ako ng lahat. Miss Shen, paki-explain ito. Sa tingin nyo ba parehas lang ang plano namin ni Zhou Chaoqian? Ang plano ni Zhou Chaoqian kanina, hindi naman sa kanya yon. Kundi sa tanyag na planner na si David. Si David, siya yung nakakuha ng higit sa 100 bilyong proyekto, dating general manager ng Ho Group. Pero hindi ba't nawala siya ng matagal? Nakita ko na ang proposal ni David. Magkahawig sila ng TM, pero Proposal ni David ay di kasing galing ng kay Kiao Xiaoqian. Binago ko ang proposal mula sa gawa ni David. Hindi ko alam kung paano nakuha ni Kiao Xiaoqian. Ebidensya bang kinuha ko iyon? Kamwala ka. Aninira lamang ito. Miss Shen, paano mo mapapatunayan na kinopya ni Ginoong Kiao ang plano? Nagtatrabaho si David sa Ho Group dati. Lahat ng matataas na opisyal ng Ho Group ay nakita ang mga gawa ni David. At ang kanyang estilo ba? Una mo. Narito ang ebidensya. Si David ay may sariling simbolo sa kanyang mga gawa. Gawa ni Xiao Xiaoqi ay may ganitong simbolo rin. Masam ang iniisip ni Shen Wanning. Kinuha pa ang plano ng iba para guluhin ako. Hindi ako pwedeng matalo. Anong sinasabi mo? Plano ni David ito. Pero hindi ba't pareho kang may dala sa taas? Hindi mo lang gustong matalo sa akin. Malisyosong paninirang puri ito sa akin. Dagdag pa. Sa dami ng naabot ng teknolohiya, sino makakasigurong yung sayo ay AI? Alam ng lahat na ang kumpanya nyo, ang Shen at ang Cheng, ay magkatunggali sa negosyo. Hindi ba't natatakot ka na ako ang makuha ang lupa? Kanya, naninira sa akin, huwag kayong maniwala. Tama ka, matagal na nawala ang proposal ni David. Paano niya makukuha yon? Nasa likod ng pagnanakaw sa negosyo, makulong. Ang lupit para makuha ang lupa, magdadalawang isip na manira sa ETS na nagnakaw. Sinasabi ko lang sa lahat kung saan nagmula ang gawa ni Mr. Kiao. Kung maniniwala o hindi, sariling desisyon nyo. Ito ang tunay kong proyekto. Business Auction Respect Meeting. Tungkol sa proyekto sa lupain sa silangan ng lungsod, ginawa ko ang pag-ayos sa kaugalian at tradisyon ng rehiyon doon. Sunod na sa pagbid, ipapakilala ko ang pangkat ng kumpanya, ang pagsusuri ng operasyon ng proyekto. Pagpapakilala sa startup na proyekto. Pakkonto no Pangan. Ipapakilala mula sa 4 na aspeto. Pagbid. Ano nagawa ni Shen Wanning ang ganitong Salamat sa lahat na dumalo, ito ang aking exhibit ng mga gawa. pagbid? Ito ang pinakamahusay na plano na nakita ko. Tama, mas mahusay pa ito kaysa sa plano ni David. Miss Shen, pinili ng Ho Group ang inyong project proposal. Makikipagtulungan sa Shen Group. Nasisyahan ang Shen Group na makipagtulungan sa Ho Group. Naniniwala kaming magtatagumpay tayo sa hinaharap. Impossible, impossible. Hindi dapat makipagtulungan kay Shen. huwag makipagtulungan sa kanya. Mas makipagtulungan ba sa isang plagyaris? Ho General. Ho General. Young Ho General na Pinuno, ng Beijing Elite.
Mukhang artista. Shen Wanning, ikaw ay nagbigay ng mamahaling suite para magpanggap siyang prinsip ng Beijing. Si Huo. Pinag-ingat kita, siya ay hindi mo kayang kalabanin, huwag mong hamunin ang kapalaran mo. Shen Wanning, nagpapanggap ka pa rin ba? Hindi ba siya lang ang mahirap na bata na kinukop mo? Anong pinapakita mo? Kung siya ay si Huo, edi ako ang tatay ni Huo. Gusto mong maging tatay ko. Anong ginagawa nyo? Akawalan nyo ako. Kilala nyo ba kung kaninong tao ako? Tao, ikaw and I, Mr. Chang. Kapag nalaman ni MR Cheng, hindi makakaligtas. Ano hinihintay dalawa? May impostor pangalawang anak ng host group. Tatawagan ba ang pulis? Mr. Ho. Paano majudging Mr. Ho? Nagkamali kayo ng pagkilala. MR Ho, babalik na ako sa kumpanya. Paalam na. Ikaw. Ikaw ba talaga ang batang? Ngayon gusto mo pa ring maging tatay ko? Batang Hoa. Pasensya sa pagkakamali. Patawarin ako. Mapatawad ninyo ako sa oras na. Pagkuha ng lihim na pangkalakal. Pagkopya ng disenyo. Lahat ng to, makukulong ka ng matagal. Boswa, alam kayo pa nagamalya kayo. Agbigyan mo na lang po ako. Paano mo gustong ayusin ito? Ako. Wanning. Mag-asawa tayo noon. Niligtas kita 2 beses. Nag-donate ng dugo at nasunog pa para sa'yo. Tulungan mo akong magmakaawa sa Ho. Nagdonate ka rin ng dugo para sa kanya. Anong ibig sabihin na din? Anong ibig sabihin na din? Anemic ang babaeng yan. Kakapag-donate mo lang sa kanya ng dugo. Bawal mag-exercise ng maigi. Alam kayo na. Dito ka na ngayon. Hindi ba ito ang anak ng Shen Group? Bakit nandito siya? Kaklas, nagising ka na. Ikaw ang nagligtas sa akin. Kung magiging tagapagligtas ako ng anak ng Shen Group, di kayo napoproblemahin ang pagkain at damit sa buhay na to. So, hindi imagination yon. Tunay na may peklat. Ikaw pala ang nagligtas sa akin. Ikaw yung pumalit sa taong iyon. Itong walang pusong tao. Kinuha ang kredito ng tagapagligtas kapalit ng lahat sa akin. Papatawan kita ng parusa. Wanning, alam ko na ang mali ko. Gusto kong hindi na niya makita ang araw bukas. Si Batong Panjanun Huapa. Hua Xiao. Salamat sa pagliligtas ng buhay ko noon. Matapos ang maraming taon ng pagliligtas sa buhay ko. Paano mo ako balaggantihan? Gino Anghua. Paano mo gusto na gantihan kita? Maging kasintahan ko. Subukan natin. Ew. Gino Anghua. Sana lagi mo akong gagabayan. Jinongshin. Sana lagi mo akong gagabayan sa natitirang buhay ko.